Now, since nandito tayo sa area method, no, so kailangan mong i-recall yung mga formula natin for area, okay? Ang area ng rectangle, walang problema doon kasi base times height lang yon. Ang area naman ng triangle, I know na alam mo na din naman to, ito ay 1/2 base times height. Okay, ngayon ganito, meron tayo ditong tinatawag na parabolic spandrel. So, ang parabolic spandrel, nabubuo actually to kapag merong parabolic curve. Okay, di ba, may mga cases na nagkakaroon na ng parabolic curve sa shear diagram at saka sa moment diagram, no? So again, merong nabubuo doon na parabolic spandrel. So paano yung pagkuha ng area ng parabolic spandrel? So ganito yung itsura niya ha, ng parabolic spandrel. So ito yung base, ito yung height niya. So it's just 1/3 base times height. So mapapansin mo na yung formula niya, ano lang siya, similar lang sa ano, no, area ng triangle. No, kasi galing to dito sa general formula for, let's say, general spandrel. Ito ay 1/n plus 1 times base times height, wherein yung n dyan is yan yung degree. No, na kumbaga, kung yan ay parabolic, di ba, ano yan, second degree curve yan. So, yung n niya ay 2. So, nagiging 1/2 plus 1, kaya 3 yung nagiging denominator. No, or 1/3 BH yung kanyang area. No, kumbaga, sa triangle kasi, di ba, kapag, kumbaga, straight line na naka-incline, ang degree ng curve na yan, di ba, first degree curve yung mga ganyan. So, ang nagiging n naman ay 1, kaya nagiging 1/1 plus 1. So, nagiging 1/2 base times height yung para sa triangle. So, ganun lang din yung mangyayari kapag cubic naman halimbawa, yung spandrel mo, no, third degree yun. So, ibig sabihin, yung n niya ay 3, so magiging 1/4 BH naman siya, no, yung formula ng area ng cubic spandrel and so on. Okay? Sige, pero take note, no, ang isang spandrel, masasabi mo lang na siya ay spandrel kapag meron siyang vertex. No? So in this case, ang vertex niya actually ay ito. No? At saka take note din, yung base B ay laging galing dyan kay vertex. Okay? Sige. Ngayon ganito, paano mo nalalaman kung nasaan yung location ng vertex? No? So yung vertex, take note, yan ay nandoon sa zero loading. No, ano yung ibig sabihin nun? Saan ba nanggagaling yung ano, yung parabolic na curve, no? Let's say, 'di ba kapag ikaw meron kang triangular na loading, no, doon nangyayari na yung shear niya ay parabolic. No, na let's say para dito sa triangular loading na to, negative ito tas pa-increase. So yung concavity ng parabolic curve, 'di ba? Ano siya? Malungkot. So ganito yung ano niya, itsura ng magiging parabolic curve niya. Okay, ngayon, ano yung itsura ng mabubuong ano dito, parabolic spandrel? So obviously ganito yung magiging itsura ng parabolic spandrel. Ngayon, para dito sa parabolic spandrel na to, para masabi mo na siya ay spandrel, dapat may vertex siya. So, nasaan yung vertex niya? Ang vertex niya is kung nasaan merong zero loading. Tingnan mo yung distributed loading natin. Okay? Dito sa distributed loading natin, di ba nandito yung zero loading? Sabi sabihin, nandito yung vertex nung parabolic spandrel natin. Okay? Sige. It's the same here. No? So, let's say, ito yung triangular loading mo. So, yung magiging shear niya ay parabolic, no, na nakasmile kasi negative ito, tapos pa-decrease yung pagiging negative. So, pa-smile siya. Okay? Ngayon, paano yung mabubuong spandrel dito? Ang mabubuong spandrel dito ay ganito yung itsura. Ayan. Obviously, nasan dito yung kanyang vertex. Kung nasaan yung zero loading, which is nandito, so nandito yung kanyang vertex. Okay? So, ganun mo malaman ha kung nasaan yung vertex. Okay. Ngayon, ganito. Paano kung yung distributed loading mo, ganito na yung itsura? Kumbaga, yung trapezoidal ba na distributed loading? No? So, kapag ganito yung loading mo, negative, tapos pa-increase yung negative, ang magiging shear niyan ay malungkot, no? So, parabolic siya na concave downward. So, ganito yung itsura ng magiging parabolic curve. Ngayon, take note, no? Itong mabubuo na to, na mukhang spandrel, actually, hindi siya spandrel. Okay, bakit? Kasi class, tingnan mo baka maisip mo kasi, sir, hindi ba nandito naman yung vertex niya? O class, nasa ng vertex, di ba, nasa zero loading? Kung ito yung i-consider mong vertex, class, di ba, hindi naman dito zero loading? So, ibig sabihin, itong nabuo na to, actually, hindi ito spandrel. So, in this case, kailangan mo munang malocate kung nasan yung vertex. So, paano mo yun malocate? I-locate mo kung nasan may zero loading. Okay, to locate that, class, pwede mo tong i-extend. No? So, magkakaroon, let's say, ng imaginary extension dyan. No? Tapos, i-determine mo tong distance x na to. No? To determine this distance x, okay, ano mo lang, gamitan mo lang ito ng ratio and proportion para sa similar triangles. Itong maliit na triangle na to, similar ito dun sa malaking triangle. So, gamitan mo lang ng ratio and proportion to determine this x. And yun nga, kapag na-determine mo yung x na yan, you can determine itong, kung nasan yung location, no, nitong vertex na ito. So, nandito yung zero loading. So, nandito yung vertex. So, kumbaga, yung spandrel na mabubuo dito, you also need to extend it. Okay, magkakaroon din siya ng imaginary extension. At yung vertex niya nandito. So, yung spandrel pa lang na mabubuo ay ito. Okay? So, again, dapat yung spandrel may vertex siya. So, again, itong mukhang spandrel na to, hindi talaga siya spandrel. Ang spandrel is ito yung buo na to. Okay?
Sige. Ngayon, di ba meron tayong proportionality for similar triangle? So actually, meron din tayong proportionality para sa parabolic spandrel. So paano yung proportionality niya dito? Medyo iba to sa proportionality sa triangle kasi yung base niya naka-square. Okay, kapag parabolic, since ito second degree kasi ito, so dun siya nakasunod. So second degree siya, dapat yung mga base naka-square. Okay, na ito ha, yung proportionality dito, para lang din siyang similar triangles naman. So let's say itong maliit na spandrel na to, so of course, galing yan dito sa vertex kasi hindi yan spandrel kung hindi yan vertex. And then, yung malaking spandrel which is, let's say itong naka-purple. So, yung proportionality niya, pwede kang gumawa ng ratio na let's say height over base. Pero again, yung base dapat naka-square. So, siya ay ano lang din, equal or proportion sa height over base square nung maliit, which is ito y over x square. So, pwede mo actually pagbaligtarin yung numerator at denominator. Pero take note, dapat yung base parati yung naka-square. Okay? Sige. So, gagamitin natin itong mga ito, no, later on, sa pagkuha ng mga area natin, no. Sige.